Whoever this energy is connecting sa inyong energy, kapag may nakukuha ko sa kanyang vibe 'no, na kapag meron siyang gusto ta's hindi niya 'yan nakukuha, mabilis siyang mairita. Maliit man 'yun na bagay, lalo na kung malaki 'no, parang mabilis siyang mairita. Maaaring may gano'ng characteristics itong tao na 'to, okey. Might be one of the clues na puwedeng magturo, okey, sa'yo para makilala mo kung sino ang tinutukoy ko dito. Pero kahit na gano'n pa man, minahal mo 'yan, oh, Queen of Cups energy 'no. Minahal mo, inintindi mo, inaruga mo, inalagaan mo lahat ng concern, care, tender loving care ay ipinadama mo sa kanya. 'Yun yung ating aalamin, okey? O so ano naman ngayon? So let us see. Itong person na 'to nakikita ko 'no, na umaatras, umaabante siya rito 'no, yung nakikita ko naalala ko tuloy yung awitin 'no na, umaabante, umaatras, yun parang ganun siya. Ang hirap naman nun 'no, nakaabante ka na ta's aatras ka pa, 'di ba? Parang syunga lang. So let me see, we have here the moon now and the temperance. Oh! This person here ay parang may energy rito ng pagtatanong. Let me see what is that. We have the Ten of Swords now. Okay, Judgment. Center ng reading. Okay, Seven of Wands. Oh, okay. Eight of Wands ay in reverse. Definitely you're not talking. Via text man yan, via chat, via phone call, via video call. Wala. Eight of Cups, this is your ex-lover. Bottom of the deck, we have the Five of Coins, Wheel of Fortune, and the Ace of Pentacles. Okay, so umaabante, umaatras. Ang tanong niya pala rito ay hanggang kailan siya rito 'no, maghihintay sa'yo or puwede nating i-rephrase kasi may iba pang anggulo dito na hanggang kailan mo daw siya paghihintayin. Two of Wands Moon card energy. Yun pala yun 'no. So bago natin pag-usapan itong energy ng pagkainip nitong person na 'to, nabati muna natin everybody. Hi and hello there everyone, my name is Yan. Welcome new subscribers, returning instant buyers. Thank you sa inyong walang sawang love at support for me. At kung hindi nyo pa knows, meron pa tayong isa pang channel, link down below lang sa ating description box. If interesado kayo no, na makapanood pa or makapakinig ng iba pang mga collective readings for all signs, no, doon sa channel na yun ay nag-upload din tayo. Araw-araw, yes, you heard it right, na daily po iyon. Mangyari lang na i-click ang link down below sa ating description box. At yun nga na wala tayong gender dito, so babae, lalaki, LGBT, lahat ay welcome. Possible din na mag-switch ang roles ko sa general reading. Ito mahalin at the end of the day, lahat ay may free will na free mong gamitin anytime, anywhere. No? And of course, timeless tayo pwede nangyari na. Sa iba nangyayari na, sa iba ay mangyayari pa lang. Kaya naman, just take only what resonates. But here, malinaw na malinaw 'no, na itong person na 'to with the Four of Cups energy, umaabante, umaatras, okey. Alam mo, hindi ko nakikita na oo, sabihin natin na nahihiya siya sa'yo, pero mas lamang yung energy rito kaya siya umaabante at umaatras 'no, kasi parang nagpapakita ka rito ng energy na hindi mo na siya kailangan or wala ka ng pakialam sa kanya. Bagay na parang, nagdudulot sa kanya rito 'no ng pag-low ng kanyang energy 'no. So, kahit na ganito na parang wala ka ng pakialam sa kanya, parang ikaw ito 'no na, um
kaya mo na 'no, na wala siya rito 'no. Etong person na 'to 'no, kaya may pag-abante at pag-atras kasi gusto niya pa rin mga babes 'no, na ipurswerito kayo, okey? So, may mga bagay din na gumugulo sa isipan niya kagaya ng minsan dito nakita niya kayong may kasama ha, okey? Pero hindi siya sigurado kung yun ba ay ang bago mong pag-ibig or nakasabay mo lang na katrabaho or kaibigan mo. So, iniisip niya yun, hindi yun mawaglit sa kanyang isipan sino yung tao na yun na kasama mo. Yun ba ang bago mong pag-ibig, bago mong boyfriend, bago mong girlfriend or hindi kaya ikaw ay kasal na? Hindi niya alam 'no, bula. Puro guess. So kung sino man 'tong energy na 'to, this person here 'no ay someone dito na binitrayed kayo because he or she had left you, na marami kayong tanong sa isipan ninyo and for a lot of them in-involve nila kayo sa isang third party situation, wherein hindi siya nag-explain bakit niya yun nagawa, paano niya yun nagawa 'no. This person left you hanging by lots of questions in your head, yes, okay. Yung ang sakit-sakit na ng ulo mo, hinahanap mo rito saan ka nagkamali, paanong nangyari ang lahat, paano niyang nagawa yun sa'yo. Yun ang iyo rito na parang energy na pinapakita way back then. But this person now 'no, ay nakikita ko rito na nagkahiwalay kayo, hindi kayo nag-uusap 'no, but this person here ay really bothered with this Nine of Swords energy. Bothered siya rito at madalas na nagigising siya rito 'no, ng alanganin na oras 'no, dahil hindi talaga tunay na makapagpahinga 'no, ang kanya ritong diwa at kaluluwa 'no, dahil nga gusto kayong makapiling nito. Kaya eto siya, pagising-gising, hindi niya yun nais or gusto kasi gusto niya rin naman rito makapagpahinga talaga 'no, makatulog. Sino ba namang ayaw? Lalo na kapagka pagod na pagod ka galing sa work 'no, ang traffic-traffic, haba-haba ng biyahe, 'di ba gusto mong humiga, magpahinga, tapos ayaw mo nung may mang-iistorbo sa'yo. Yan ang mga pangarap ng mga ano, mandirigma. Ng mga nagco-commute, pumapasok sa trabaho araw-araw, 'di ba? Ang sarap sa pakiramdam ng matulog. Pero itong energy na 'to gusto rin niya mare na matulog pero hindi siya dito makatulog 'no, dahil wala kayo sa kanyang tabi 'no. Naalala ko tuloy 'no, yung California King Bed by Rihanna, 'di ba? Ang laki-laki ng king bed size, 'di ba? Pero isa lang yung nakahiga doon. So, definitely isang malaking pangungulila dito. Doesn't have to be that he or she 'no ay, king size talaga yung bed niya. Pero ibig sabihin nun 'no, that is, idiomatically 'no expressing na ang laki nga nung higaan pero wala ka naman, yun. Gano'n yun, ibig sabihin nangungulila siya sa'yo rito na parang ang sarap na matulog at managinip ng maganda kung ikaw ay kaniyang katabi, yun. So whatever the case may be, this person here maaaring hindi maganda ang inyong mga huling mga pag-uusap dahil madalas na kayong nag-aaway nun. Maaaring hindi na kayo nagkakasundo pero gusto nitong person na 'to ay tapusin na ang taray sigalot, sigalot talaga yung word. 'Yan, huwag niyo kami minamaliit sa mga malalalim na mga salita mga mahal. Alam ko 'yung sigalot na 'yan. 'Yan 'yung parang, magulo 'no, 'yung parang loob-loob na parang, isang klase ng war or battle 'no, dito 'no or misunderstanding sa pagitan pero gusto niyang matapos na yung hidwaan na yan, sigalot na yan, whatever 'no. Dahil itong person na 'to 'no, ay gusto na rito ng ceasefire sa inyong dalawa 'no. Itong person na 'to naiinip na siya rito 'no, ay nakikita ko hindi naman talaga siya literal na manginginom 'no, pero maaaring umiinom-inom na siya ngayon 'no. Nakikita ko dito na nakakahanap siya paminsan-minsan ng comfort sa alak. Okey na yun sa alak kaysa maghanap ng comfort sa iba. 'No, mare, 'no, or pare, yan sa nakikita natin dito, 'di ba? Kasi may posibilidad na kaya ko yun binanggit, possible na nakuha siya rito ng other person na naging third party na sa pa-comfort-comfort na yan, 'di ba? Kunwari ano, "Andito lang ako, makikinig ako sa'yo." Yan 'no, whatever the case may yun pala nang-aakit na, nang-aagaw na 'no, tapos sasabihin, hugas kamay, hindi naman daw niya inakit 'no, pero ginamit niya yung oportunidad na yun. Ahas!
isang ahas, yun 'no. So whatever the case may be, tandaan ninyo ang ahas ay wala na sa gubat, okey? Nasa resort na nasa kasi tag-init ngayon. Ayun na, may narinig akong balita, may natagpuang ahas 'di ba, sa probinsya, 'di ba, sa CR, yun. Siyempre nainitan din sila 'no, pero ang taray 'no, sa resort sila ngayon pumupunta. Ingat-ingat sa mga nagpupunta sa resort, 'yan 'no, baka 'pag CR ninyo 'yan 'di ba, magulat kayo, okey. So 'yan, isingit lang, ahas kasi yung topic. O so yun nga, okey, nakita ko dito na itong person na 'to 'no, ay with the Ten of Swords energy, hindi lang basta ramdam kundi 'no, talagang dagundong ang dating. Alam mo yung dagundong, 'di ba kapagka nakasakay ka sa isang patok na jeep, 'di ba, sa sobrang lakas ng sound nagba-vibrate pati sa upuan ng jeep. Kaya tuloy yung puwet mo hindi pakali 'no, parang pagod na pagod ka, hindi ka makatulog 'no, kasi parang, may lindol 'di ba, nagba-vibrate yung upuan ng jeep sa sobrang lakas. So gano'n, dagundong yung dating nitong, parang, pangungulila niya sa'yo, eh, nakikita ko rito 'no, na ang inyo ritong, katahimikan 'no, hindi kayo nag-uusap 'no, yun yung mas bothered siya. Dito, ano. Kasi the more na hindi kayo nag-uusap, the more na mas nakikita niya na unti-unti mo na siyang, pinapalitan sa buhay mo, sa puso mo, hindi na pinapatuloy sa life mo at unti-unti mo na siyang binubura sa isipan mo. Yun yung bagay na kinatatakutan niya. Ramdam na ramdam niya ang dagundong. 'Di ba? So whatever the case may be, I do see this person here parang natututo na rin siya rito 'no, na parang, mag-inom kahit hindi naman yun talaga bisyo niya, okey? At itong person na 'to ay nakikita ko rito 'no, na ewan ko ha, pero may energy rito ng, puwede kasing dati naglalaro siya as in sa phone niya 'no, or yeah, games, playing games ganyan 'no, sa phone. Pero ngayon mukhang hindi niya na yung ginagawa. Yung iba hindi naman games, puwedeng nanonood ng mga K-drama, C-drama 'no, mga ganyan. Maaaring less niya na yun na ginagawa sa lumalabas dito 'no, dahil nga hindi siya makapag-focus doon, okey. Naiisip niya pa nga yun as somewhat distraction sa pag-iisip dito ng plano, eh, pagdating sa inyong dalawa or plano para, you know, magkaayos kayo rito, may gano'ng klase ng energy. So with the Five of Pentacles and the Wheel of Fortune and the Ace of Coins, nakikita ko dito na itong person na 'to ay gusto talaga rito manumbalik ang inyong dating samahan 'no, pero nakikita ko rito that with the Ace of Pentacles energy, parang mas gusto mo pa ritong mag-focus sa iyong kaperahan, career, profession, or negosyo kung meron ka nun or both. Yun yung nakikita ko dito. Money goals ang pinakalaman ng iyong, um, isipan 'no, ngayon at nakikita ko rin dito 'no, na ikaw ay posible dito nasa energy ng marami kasi akong gustong, gawin or bilhin sa bahay namin or may plano kasi ako para sa sarili kong family, may mga ganito akong mga gustong bilhin, may mga gano'n ka. Okay, so let's say, plano mong bilhan sa bahay ninyo ng bagong appliances or bagong furnitures, 'yan yung nasa isip mo ngayon. Or kung may negosyo ka, ano pa kayang gagawin ko dito, idea, concepts na puwedeng makatulong para mas mag-boom yung aking negosyo 'no, or ano pa kaya yung puwede kong gawin para mas makapag-ipon ng marami, mag-sideline kaya akong ganito, ganyan. 'Yan, yung nasa isip mo 'no, pera, pera, pera. Yun ang nasa isip mo dito 'no, pero hindi ko nakikita na mukha kang pera mare 'no. Ibig lang sabihin nito, ang iyong mindset 'no, gusto mong makapag-ipon para sa iyong family, mas makapag-provide ng kanila ditong hindi lamang needs, pati na rin ang kanilang wants 'no. At nakikita ko rin dito 'no, na ikaw ito na may pangarap ka sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Napaka-family oriented mo, mahal 'no. Kaya yung iba sa inyo hindi kailangan na maging breadwinner or panganay 'no, dahil kayo ito 'no, na tumutulong at sumusuporta sa sarili ninyong family, panganay ka man or hindi. Very good, okay. So, initials na tayo dito, we have here capital letter K, capital letter R, capital letter S, capital letter C, capital letter G, and capital letter E. For small letters, we have O, D, B,
Q, Z, S, and last but not the least, A. So, these are all the messages we've got right here for ya guys. Again, I'm your Yana on me for the girls in Yana. Do now for the boys. Sarang Heyo Laban Light Hidra. Annyeong.